ng pagkakataon at ito po'y biyaya na bagamat tayo po ay magkakahiwalay po na physical, ay tayo nagpapatuloy sa pamamagitan ng online. At habang hinintay po natin ang ating mga kapatid na makapasok po sa ating pong Google Meet, tayo po muna ay umawit dito po sa page 50. Page 50. Sa mga pangako'y umasa. Tanong ko lang po kung yung sa accompaniment po natin ng guitar. Siguro po kung wala po tayong accompaniment ng guitar, ay marahil ay sumunod po sa ating pong pag-awit. Sige po, awitin po natin po ng may kasiglahan habang sinasabayan po sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan na naka-off pong ating pong mic. Awitin po natin sa mga pangako'y umasa. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y aasa. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at panatag, natatamuhin ko ang galak. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Lahat ng pangako ng Diyos ay tapat, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin. Siyang sa dalita'y katulong natin, nang ang kasama ay gahisin. Lubha sagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubha sagana, ako sa tipan niya'y tiwala. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. Tunay po na sa buhay po natin bilang mananampalataya, nais po ng Panginoon na makita po sa atin ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Kanya pong mga pangako. At makikita po natin na tapat po ang Diyos sa Kanyang pangako at kailanman ay hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Dahil tigit sa Kanya pong pangakong kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At bilang panimula po sa ating pong pananalangin, ay hilingin po natin kay Brother Renmark na tayo po ay i-lead sa ating opening prayer.
Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po sa mabiyayang oras na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng marami, Ama, sa bawat isa po na narito po sa online, na bagamat kami po ay magkakahiwalay po physical, ay pinagsama-sama niyo po kami sa pamamagitan po ng online upang magpatuloy po sa pag-aaral ng inyo pong mga salita. Pangunahan po ninyo kami, Ama, habang kami po ay nag-aaral ng inyo pong mga salita. Ang dalangin po namin sa aming pong mga internet connection na kayo pong manguna po dito upang wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng inyo pong mga salita, at bigyan niyo po kami ng katahimikan sa aming pong mga kanya-kanya pong tahanan upang hindi po ito maging sagabal sa aming pong pag-aaral. Maraming maraming salamat po, Ama, at patuloy na dalangin din po namin ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag at magtuturo po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu upang mahayag po at maituro ang inyong pong mga salita ng naayon po sa inyong kalooban. Maraming maraming salamat po, Ama, at dalangin din po namin ang mga kapatid po na hindi po namin kapiling sa oras po na ito. Kayo pong mag-ingat at manguna po sa kanila anuman po ang kanila pong ginagawa. Maraming maraming salamat po, Ama. Pangunahan niyo po kami at ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po ay magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At sa oras po na ito ay ihanda na po natin ang ating mga puso't kaisipan, bagamat pansamantala po na tayo po ay matitigil po sa ating series po na pag-aaral po sa aklat po ng Filipos, ay tayo po ay magkakaroon po ng pagbubulay sa salita po ng Diyos. At sa ating pong mga Biblia, ihanda na rin din po. At akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagsalita, si Brother Glenn Anthony Agarao. Maraming salamat po, Brother Norman, at magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Muli po ay pagpapasalamat sa ating Diyos sa pagkakataon po na ipinagkaloob po upang makapagpahayag po ng kanya pong mga salita. Marahil po ang ating pong teksto sa gabi pong ito, sa ating pong short devotion, dito po sa Hebrews chapter 4 or mga Hebreo chapter 4. Basahin po natin ito pong verse 14 hanggang 16 po. Kung nakita na po natin sa ating pong mga Biblia, Hebrew chapter 4, 14 hanggang 16. Yamang ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po at saglit po tayong manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami, Ama, sa pagkakataon po ngayon upang aming pong mapagbulayan ang inyo pong mga salita. Ama, hiningi po namin ang pangunguna po ninyo sa pamamagitan po ng inyo pong banal na spirito. Kinikilala po namin na wala po kaming magagawa kung kami po ay hindi nyo po sasamahan. Kaya sa oras pong ito, kami po ay humihingi po ng patnubay at gabay po sa inyo, ng katalinuhan po, nang sa gayon ang mga salita mo ay aming maintindihan. Mapagpala po kami rito at lalo tigit gawin po namin sa aming pong mga buhay. Nagpapasiyasat din po kami kung meron po kayong nakikitang anumang pong karumhan, mga kasalanan, mga bagay-bagay po na hindi nakalulugod sa inyo na nasa aming puso, isipan, amin pong hinihingi ng kapatawaran.
at paglilinis, Ama. Nang sa gayon wala pong maging adlang sa oras pong ito. Bless you po ang bawat isa po sa amin dito po sa Google Meet at ang mga kapatid po namin sa Facebook at ang mga dadatnan po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Ito po yung aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ko pong babasahin ito pong ating pong teksto. Gusto ko po siyang basahin po sa English. Sabi po niya, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Napakaganda po ng mga pangako po ng Diyos o mga salita po ng Diyos na ating pong mga binasa. Marahil po, para magkaroon po tayo ng background dito po sa ating pong pinag-aaralan. Actually po, ang aklat po ng Hebreo or ang sulat po sa mga Hebreo, ito po ay ang sabi po ng mga nag-aaral po sa Biblia at kung babasahin din po natin ito po ay unknown po ang author. Pero dahil dun sa style at sa ibang mga content, pinagpapalagay po nila na si Apostol Pablo po. Pero hindi po natin alam or hindi po natin pwedeng masabi or ma-pinpoint po ang author po talaga. Ang pinaka-tema po ng aklat po ng Hebreo, kung titignan po natin, yung mga unang panahon po kasi sa early church or yung mga early Christians, early believers, marahil po dahil sa mga pag-uusig at mga nararanasan po nila na mga pag-uusig at mga pagsubok, at marahil may mga nakapasok din po ng mga bulaang mga tagapagturo, ay marami pong parang tila nahihikayat po na bumalik dun sa kanila pong dating paniniwala or sa Old Testament practices at sa Judaismo. Kaya naman tinalakay po sa Hebreo, kung titignan po natin yung kung paano ang Panginoong Hesus ay ang siyang katuparan po ng matandang tipan at siya'y higit na dakila kaysa po dun sa mga nauna pong mga bagay po sa Old Testament. Kaya kung titignan po natin dito mga kapatid, may mga nabanggit po dito. Ang sabi po niya, yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote. So kung pasinin po natin yung mga saserdote po or mga priest, kung pag-aaralan po natin ang priesthood or sa matandang tipan, actually ang tinawag po ng Diyos or ang tinalaga po ng Diyos para sa bagay pong ito, walang iba po kundi si Aaron po. No? At dito po makikita po natin mga kapatid na siya po ay tinawag pong high priest, no? Sapagkat sila po at yung kanyang mga descendants po ay naglilingkod po nung una po ay sa tabernakulo at yung mga descendants po niya ay sa templo. At alam po natin ang tabernakulo, ang templo ay nahati po siya sa dalawa. Meron po tayong tinatawag na holy place at holy of holies, no? Actually doon po sa holy place o doon po sa dakong banal ay nakakapaglingkod po doon ang mga priest. Kaya lang doon sa dakong kabanal-banalan or doon sa holy of holies, ang punong saserdote lamang po, ang high priest lamang po ang maaaring pumasok doon. At nagagawa lang po niya yun once a year. Ayon po sa pag-aaral, on the Day of Atonement. Isang beses sa isang taon upang mag-sacrifice po or magbigay ng sakripisyo na nauukol sa kanyang kasalanan at sa kasalanan po ng Israel. Kaya lang, kung titignan po natin dito, sinabi po ng sumulat, seeing then that we have a great high priest. Gusto ko pong pansinin natin yung pong salitang isang
lubhang dakilang saserdote. Oh, sabi po niya, gusto ko pong i-emphasize po natin ito. Yamang ang tayo, mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Dito po makikita natin na pinapatunayan po ang kahigtan, ang superiority ng ating pong Panginoong Yesus. Dito po makita po natin mga kapatid, Jesus is superior in His person. Gusto ko pong pansinin po natin ito mga kapatid. Kasi po, kung titignan po natin, sabi po niya sa verse 14, may mga itinawag po dito. Sabi po, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Yung pong salitang si Jesus na anak ng Diyos. No? Nakita po natin, si Jesus ay superior sa kanya pong person, sa kanyang persona. Dito makita po natin mga kapatid na ang Panginoong Jesus itinuturo po ng Biblia at alam po natin na si Jesus po ay Diyos. He is fully God. Marahil po may mga babasahin po tayong mga talata. Dito po sa John chapter 1 verse 1. Ang Panginoong Jesus po ay Diyos. Sabi po, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Direct po itong sinabi ng Biblia na ang Panginoong Jesus po ay Diyos. Ibig sabihin po, nung pasimula, ibig sabihin, bago pa po likhain ang lahat, bago pa po nag-umpisa ang lahat, nandyan na po ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po ay walang pinag-umpisahan. Wala pong katapusan. Yung kanya pong eternal being. At dito rin po sa Romans chapter 9 verse 5. Mga ano po ito, mga talata po sa Biblia. Sabi po, Romans chapter 9 verse 5. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa. Dito po, napakalinaw. Sabi po, whose the fathers and whom as concerning the flesh Christ came. So dito po, ang topic po ang ating Panginoong Jesus, ang Kristo, ang ating Panginoon. Sabi po niya, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Napakalinaw po na sinasabi po ng Biblia na ang Panginoong Jesus po ay Diyos na makapangyarihan at maluwalhati sa lahat. Marahil gusto ko din pong basahin ito pong Titus chapter 2 verse 13. Mga talata po ito eh. No? Titus chapter 2 verse 13. Sabi po, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. No? Kaya napakalinaw po dito sa mga talata pong ito na ang Diyos fully 100% na siya po ay Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kasi marami pong mga talata po sa Biblia. Marahil ay isulat na lamang po natin ito. Hebrews chapter 1 verse 8. Siguro basahin ko rin po ito. Hebrews 1:8. Sabi po, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ang ating Panginoong Sus ang ating Panginoong Sus po ay 100% siya po ay Diyos. Kahit po yung mga attributes of God ay nasa Kanya. Yung omnipresence, Matthew 18 verse 20. Ang sabi po niya doon, kung dalawa tatlong nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang. Yung ng Panginoong Sus ay nasa lahat ng dako. Sa lahat ng oras. Omniscience. John chapter 16 verse 30. Alalaman po niya ang lahat. Past, present, at future. Immutability. Siya po ay
hindi nagbabago. Hebrews chapter 1 verse 12. Kaya kung titignan po natin, siya po ay creator. Nilikha po ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kaya ang Diyos po ay, ang ating Panginoong Sus po ay Diyos. Kaya kung titignan din po natin, nung siya po ay nagkatawang tao, nung nandito po siya sa lupa, hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos. No? Ito'y nanatili sa kanya. Nagpagaling po siya ng mga incurable diseases. Mga pilay, mga bulag, may mga ketong, may mga karamdaman na hindi po incurable na mga panahon pong yun. Siya po'y nagbigay buhay. Siya po'y nagpatawad sa mga kasalanan. Siya po ay fully 100% na Diyos. Yan po ang persona ng ating pong Panginoong Sus. At gusto ko rin pong tignan po natin, siya po ay 100% God. Siya rin po ay 100% human. Yung kanya pong deity and humanity. No? Yung kanya pong humanity. Sa Matthew chapter 2 verse 1, born as a baby, pinanganak po siya. Sa pamamagitan po ng virgin birth. No? Sa Luke chapter 1 verse 80, grow up as a normal person. Lumaki po siyang kagaya po ng isang normal na tao. Mula po sa isang baby, naging toddler, naging young man, naging youth. Titingnan po natin kung paano po ang isang normal po na tao. John chapter 4 verse 6, siya po'y napagod. John chapter 4 verse 7, siya po'y nauhaw. John chapter 11 verse 35, siya'y nalungkot at umiyak. At makikita po natin siya'y namatay doon sa krus. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan po natin, ang Panginoong Hesus, ang tulad po ng sinabi sa Biblia, sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, gusto ko po itong basahin. Dahil sa kanya pong pagiging Diyos at pagiging 100% na Diyos at 100% na tao. Ito po, sabi po niya, 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Alam po natin, no? Ang Biblia nagtuturo po siya ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. He is God. Kasama po dun sa isang Diyos sa tatlong persona. At dahil po sa kanya pong pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao, siya po yung naging perfect mediator between God and man. Tulad po ng ating pong binasa dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya nga kung kita po natin in person, higit po ang ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pong pagkatao. Pangalawa po, dito rin po sa verse 14. So, marahil balikan po natin ito pong Hebreo. Hebrews chapter 4 verse 14, sabi po niya, Yamang ang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Gusto ko tignan po natin, that passed into the heavens, sabi po niya. No? Tignan po natin yung pumasok, sabi po, pumasok sa kalangitan. Actually, kung titignan po natin, bakit po kaya plural po itong heavens po rito. No? Kasi alam po natin, ang Biblia po nagtuturo po siya ng tatlong heaven. No? Meron pong third heaven. Meron tayong tinatawag po na atmospheric heaven. Ito po yung nakikita po natin, visible sa ating mga mata, na kung saan nandyan po lumilipad ng mga ibon. At meron po tayong planetary heavens. Ito po yung beyond. Sinasabi po ng mga nag-aaral sa Biblia, ito po yung outer space. No? At third heaven, ano po ito? Ito po yung dwelling place ng Diyos. Kung saan ang Diyos, Ama, ay nandoon. At ang sabi po rito, Jesus, sabi po, passed into the heavens. Siya po ay pumasok sa kalangitan.
umupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Kaya nga po kung tingnan po natin, kaya nga yung pong sinabi po dito ng sumulat na we have a great high priest. Ang Panginoong Sus po. Ang Panginoong Sus lamang po yun. No, he is superior in position. Kaya po mga kapatid, kung titignan po natin, ano pong ginagawa ng Panginoong Sus doon sa kanang luklukan ng Diyos? Ano po ang isa sa mga ginagawa po niya? Kasi superior in ministry din po. Sabi po niya, we have not a high priest which cannot be touched, sabi po, or basahin ko na lang po dito sa Tagalog, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. No? Kaya nga po, ang isa po sa mga ginagawa po ngayon ng Panginoong Hesus para sa atin, siya po yung nagmi-mediate, no? Namamagitan para sa atin. At kasama po doon yung pong, sabi po niya dito, no? Let us therefore come boldly unto the throne of grace. No? Nandun po siya sa luklukan ng biyaya. Ano po ito? Ano pong itinuturo po ito sa atin, mga kapatid? Ano po ang tinuturo po nito sa atin, mga kapatid? Mayroon tayong access ngayon sa Diyos. Di po ba, nasabi ko po kanina sa aking introduction, na yung high priest lamang po ang nakakapasok dun sa Holies of Holy. Dun sa dakong kabanal-banalan. Nakakapasok lang po sila doon ng isang beses sa isang taon. Huh? Kasi po, yung dakong kabanal-banalan, ito po ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Kaya imagine po natin, nung dun sa Old Testament, meron silang kasalanan, hindi sila kaagad-agad makakalapit sa punong saserdote at pumasok po siya roon. O kaya nga, sabi ko nga, once a year lamang po nakakapasok doon ang punong saserdote. At hindi pa sure kung tatanggapin ng Diyos yung kanilang alay. Bakit po? Kasi ang sabi po sa mga pag-aaral sa Biblia, ang high priest po sa pagpasok po nila doon sa dakong kabanal-banalan, dahil ito po ay nahahatian po ng isang tabing. No? At meron po silang tali po. At meron po silang mga tumutunog po na mga parang mga bell sa kanila pong baywang. Na kapag wala na pong naririnig po doon, ibig pong sabihin, ito po ay ang high priest na pumasok ay maaaring hindi naging karapat-dapat. At ito po'y namatay na. Yung pong mga priest na naghihintay sa labas, hindi naman po sila pwede pumasok po ron para kunin nila. Ang gagawin po nila, ihilain po nila ito. Pero nung ang ating Panginoong Sus po ay namatay doon sa krus, namatay po siya doon sa krus. Ano pong nangyari? At the moment po ng kanyang kamatayan, nahati po yung tabing. Mula po sa ibabaw pa ilan. Alam po ba natin, ito daw pong tabing na ito po'y gawa sa napakakapal po na tela, goat skin po. No? Napakakapal po, hindi po ito mapupunit ng basta-basta. Pero yun po ay napunit, nagapak po. Ito po ay tumutukoy po na ang taong ngayon, dahil sa pag-aalay po na ginawa ng ating Panginoong Sus doon sa krus, may access na po ngayon siya sa trono ng biyaya po ng Diyos. Ang sino man pong nakay Kristo, ibig ko sabihin, ang sino man pong sumampalataya sa ating Panginoong Sus bilang kanyang sariling tagapagligtas. At tinanggap po niya ang Panginoong Sus sa kanyang puso. Humingi po ng tawad. Sumampalataya po sa ginawa ng ating Panginoong Sus doon sa krus. Siya po may access na ngayon. Anytime, makakalapit po siya sa Diyos. Makakalapit po siya dun sa presensya po ng Diyos. At ito po yung maganda po, no? Ang ating pong Diyos
Hindi lamang po niya binuksan yung pong access na yon ng ating Panginoong Sus. Kasi gusto ko pong i-emphasize po din po rito, sabi po niya, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote, verse 15 po, na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin nga gayon may walang kasalanan. So pag tinabo natin, no, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, ang sabi po niya. Alam niyo po kasi, kanina din po, nagtanong po ako kay Sister Jonah kasi kinonfirm ko po eh. So meron daw po kasi 3 stages po ng pagdamay, no? Yung tinatawag na apathy. Ito po yung halimbawa, may kaibigan po tayo na may problema, may suliranin, lumapit po siya sa atin, nagsabi po siya, nag-open up po siya. No? Yung apathy po, ito po yung wala tayong interest. Okay, sasabihin lang po natin. Okay. Okay, may problema ka. Yun po yung ang tawag po doon, apathy. May second po yun, yung tinatawag po na sympathy. Ito yung sasabihin, halimbawa, may kaibigan nga po tayo, lumapit sa atin. Tapos sasabihin natin, okay lang yan. Kaya mo yan. Yung parang nakikiramay din tayo sa kanya. Pero, kumbaga sinasabi natin, okay lang. No? Pero actually, meron pong pangatlo, yung tinatawag na empathy. Ano po ito? Ito po yung, halimbawa, lumapit po yung kaibigan sa atin, nag-open up po siya ng problema. Hindi lang po ito yung nakikiramay tayo. Sasabihin natin, naiintindihan ko kasi ako rin, pinagdaanan ko rin yan. Naramdaman ko rin yung naramdaman mo. Yung po yun. At doon po sa stages pong yun, ang ating pong Panginoong sabi po niya dito, na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Nandun po siya doon sa empathy eh. Kasi sabi ko nga po kanina, He is 100% God. Naunawaan niya ang pagka-Diyos. And He is 100% human. Nauunawaan po niya ang tao. Sabi ko nga po kanina, yung lahat po ng naranasan natin, naranasan po ng Panginoon. At maaaring higit pa sa mga pwede pa natin pong maranasan. No? Yung mga emotional sufferings, yung pong mga physical sufferings, alam po natin yan, nung siya po ay nandito po sa lupa. Sabi nga, wala pong mapaghiligan ang kanyang noo, no, sa pagtulog. At nung minsan pong recorded sa Bible na natutulog po ang Panginoon, saan po? Sa bumabagyong dagat. No? Siya po ay nauhaw. Siya po ay napagod. Nakita po niya yung loneliness, naranasan po niya yung loneliness. Naranasan po niya yung siya po'y iwan. Nung doon po sa Garden of Gethsemane, ang sabi po ni Peter, hindi po niya iiwan ng Panginoon, pero nung hinuhuli na po ang Panginoon, silang lahat ay iniwan po nila ang Panginoon. Naranasan po niya, marahil sabihin natin, hindi naman naranasan ng Panginoon yung pong lumuha siya dahil sa pagkawala ng isang minamahal. John 11:35, alam po natin, no, isang kaibigan po niya, isang malapit po niyang kaibigan, at ano pong naging emotional na naging reaction po ng Panginoon, umiyak po siya. Marahil sabihin po natin, kaibigan lang yon ng Panginoon. Pero alam po ba natin, kung titignan po kasi natin ang 3.5 years po na naging public ministry po ng ating Panginoong Jesus, halos hindi po nabanggit po doon yung kanyang ama. Pinagpapalagay po ng mga nag-aaral po sa Biblia, all throughout po ay nung pong mga panahon po yan ay wala na po, pumanaw na po si Joseph, ang humanly father po ng ating Panginoon. Naranasan po niya. At dito pong sabi po niya, tinukso. No? Tinukso sa lahat ng mga paraan. Kaya naman natin. Pero hindi po siya nagkasala. Gayon may walang kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, kung titingnan po natin,
ang Panginoong Sus, hindi lang po niya binuksan yung access sa trono ng biyaya. Siya din po yung naghihintay doon upang atin din pong sabihin, atin din pong ipanalangin at ilapit ang ating pong mga sarili sa trono po ng biyaya. So, meron pong mga bagay po dito na gusto rin po akong tignan po natin. Sabi po niya, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Alam po natin, no, yung pong salitang mercy or awa, na kung saan dito po tumutukoy po dun sa bagay po na karapat dapat sa atin. Yun po yung hindi ibinigay ng Diyos, ipinagkakaloob ng Diyos. At yung grace naman po, yung bagay na hindi karapat dapat sa atin, ito po ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At alam po natin, no, sabi po ng Biblia, tayo po'y makasalanan, Romans 3:23. Kaya nga karapat dapat po sa atin ng parusa. Romans 6:23, ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa awa ng Diyos, hindi. Yung dapat na sa atin po yun eh. Dapat po sa atin ang mahulog sa impyerno dahil po sa ating pagiging makasalanan. Pero nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, awa po ng Diyos, yung pong dapat sa atin ay hindi po niya ibinigay. Bakit po? Kasi mayroon nang namatay para sa atin. Meron na pong tumanggap ng parusa na dapat po sa atin. At walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Grace, biyaya, yung hindi karapat dapat sa atin, yun po yung ibinigay ng Diyos sa atin. At ano po yun? Yung sa kanya pong walang hanggang pag-ibig, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Hindi po ito karapat dapat sa atin. Na tayo po ay may kasiguraduhan ngayon doon sa langit. Kaya nga po, ang Biblia nagtuturo po siya ng tinatawag po nating eternal security. Na sa biyaya po ng Diyos, ang tao pong sasampalataya kay Jesus ay pagkakalooban po niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi po nga po niya sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you are saved through faith. It is the gift of God. Ito po'y biyaya. At ganoon din po, no, sa araw-araw ng buhay po natin. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Sino po sa atin ang hindi po nagkakasala? Sino po sa atin ang hindi po nagkakamali? Pero ang sabi po ng Panginoon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at linisin. 1 John 1:9. Marami po tayong mga tinanggap na hindi po dapat sa atin. Marami po tayong mga nararanasan, mga na-experience na galing sa Diyos na hindi naman natin pinaghirapan. Yun po ay biyaya sa atin ng Diyos. At kung titignan po natin dito mga kapatid, sabi po niya, kahit po sa panahon nang tayo po ay tinutukso, tayo po ay may mga pagsubok, may mga suliranin. Ano pong sabi po dito? Lumapit po tayo sa Diyos. Boldly. Gusto ko rin pong emphasize po. Sabi niya dito, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sabi po niya. Sa Tagalog, ginamit po niya yung magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Ibig pong sabihin, mayroong pong pagkakatiwala na kayang i-handle ng Diyos yung ating pong mga nararamdaman. Yung ating pong mga nararanasan. God can even handle our emotion. Kaya minsan, kapag talaga pong tumarating po tayo sa mga pagsubok at mga suliranin, minsan hindi natin mapigilan na umiyak sa Diyos. Kaya po niyang i-handle po yan. Kaya nga po kung titingnan po natin mga kapatid, at the end po ng maikli po nating pagbubulay na ito, ang ating Panginoong Jesus po ay superior in person, in position and in ministry. Kaya ano pong binubunga po nito sa ating buhay? Lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya ng buong may pagkakatiwala. Sabihin natin po lahat sa Panginoon. Marahil yung mga, minsan mga family po natin, minsan yung mga kaibigan po natin, marahil di po nila maintindihan.
Pero ang Diyos naintindihan po niya. Ang Panginoong Sus naintindihan po niya sapagkat minsan din naranasan po niya nung siya po'y nagkataong tao po. Kumbaga ang Panginoon, hindi lamang po siya nakikinig sa ating mga panalangin ngayon, kundi dinadamayan po niya tayo sa mga nararanasan nating mga problema at pagsubok. At anong sabi po ng mga salita po ng Diyos? Siya din po yung gumagawa nagbibigay ng biyaya upang atin po itong mapagtagumpayan. Kaya nga po sa ating pong pagwawakas mga kapatid, marahil po yung mga early Christians sa panahon po na isunulat po itong Hebrews. Marahil dahil sa bigat po ng kanilang mga persecution, mga problema, yung iba po sa kanila marahil ina-excommunicate sa mga sinagoga, mga dumaranas po ng mga mayaman po na naghirap dahil sa Panginoon, sa paninindigan nila sa Panginoong Hesus. Marami pong dumanas po ng matitinding mga pagsubok, mga pag-uusig. At marami po sa kanila ang mga naging martyr. Pero anong sabi po dito? Imbis po na lalo silang lumayo sa Diyos. Anong sanabi po ng sumulat? Lalo tayong lumapit sa Diyos. Lalo tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat dahil sa ating pong Panginoong Hesus, dahil sa kanya pong pagsasakripisyo doon sa krus, binigay po niya yung access na yan. At ang Panginoong Hesus po, na naghihintay sa paglapit natin sa Kanya, naiintindihan po niya yung ating pong buhay. Naiintindihan po niya tayo. Kaya nga po, ang sabi nga po niya, siguro gusto ko po itong basahin po mga kapatid. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, kaya naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us therefore come boldly. Lalo po tayong lumapit sa Diyos. Lalo po nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Sabi nga po, draw near to God and God will draw near to you. Sabi nga po ni Santiago, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Kaya nga po, ano man pong ating nararanasan, ano man pong kalagayan ng ating pong buhay, ilapit po natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, naiintindihan niya. Alam po niya, handa po siyang tumulong sa atin, handa po niya tayong damayan. Magtiwala po tayo sa Diyos. At ang sabi nga po, ng kinot na verse ng ating kapatid kanina, ang Diyos, hinding-hindi po niya tayo iiwan, hinding-hindi po niya tayo mababayaan. Kaya nga siguro, hanggang doon lamang po ang ating pong pagbubulay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo na aming pong napagbulayan. Nakita po namin, muli po naming natunghayan ang aming pong Panginoong Hesus, ang kanya pong persona. Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganun din po nakita namin ang kanya pong pagkatao. Siya din po ay 100% na tao. At naranasan po niya ang lahat po ng naranasan ng isang tao. Hanggang siya po ay ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus para po sa aming mga makasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa kanyang pag-aalay. Siya po ay pumasok sa mga kalangitan. Dala po ang alay po ng kanyang sarili upang ang sinumang pong sumampalataya sa kanya ay magkaroon po ngayon ng access diyan po sa inyong banal na trono. At hindi lamang po pagkakataon, oportunidad upang kami po'y makalapit sa inyo,
kundi amin din pong, maaari din po naming maranasan ang inyo pong pagdamay, ang pangunguna, at pagtulong po ninyo sa aming pong mga buhay sa gitna po ng mga pagsubok at problema. Maraming salamat po, Ama. At dalangin po namin naway naging pagpapala po ang aming naging maiking pagpupulay. At naway patuloy niyo po kaming tulungan na sa anumang pong kalagayan po ng aming buhay. Ay lalo po kaming lumapit sa inyo. Lalo po naming ilapit ang aming mga sarili sa inyo. Sapagkat kayo alam po namin na kayo po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala pong imposible sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Binabalik po namin ang mataas na pagpupuri at pagsamba. Sa aking pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po and God bless po mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa ating pong napakinggan po na mensahe po mula po sa kanyang mga salita. Maraming salamat din sa kapatid na nagdala ng mensahe. At para pangunahan tayo sa isang panalangin, ay akin pong tinatawagan si Brother Wilson na pangunahan tayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, na nasa langit, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mabiyayang oras na muli mo pong ipinagkaloob po sa amin, na bagamat kami po ay magkakahiwalay, magkakalayo physically, kami po ay patuloy na pinagbubuklod mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang sa ganon ay patuloy po na ikaw ay aming mapapurihan. At ganon din naman po kami patuloy na pagpalain mo mula sa iyong mga salita. Salamat po at muli po naming natunghayan mula sa liwanag ng iyong mga salita ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming tagapagligtas. Nakita po naming muli ang inyong kagandang loob, ang iyong awa, ang iyong pag-ibig po sa bawat isa po sa amin. Kung saan sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming dakilang saserdote, na pumasok hindi sa tabernakulo o templo na gawa ng mga kamay, kundi ng sangkalangitan. Nang sa ganun po sa pamamagitan niya ay ang bawat isa po sa amin na tunay na sumampalataya po sa Kanya ay magtatamo ng kapatawaran ng kasalanan at tatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At magkakaroon ng katiyakan sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito na napahayag ang pagiging superior ng katauhan ng persona ng aming Panginoon. Ang pagiging superior ng kanyang paghain, ng kanyang pag-aalay. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At ang dalangin po namin naway ang mga dadatnan po ng mensahe na ito na wala pang tunay na pagkakilala po sa aming Panginoon, nawa sa pamagitan po ng mga katotohanan ito ay makita po nila ang kanilang kalalagayan sa iyong harapan. Na sila po ay makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. At naway magliwanag sa kanila ang katotohanan tungkol sa aming Panginoong Yesus. Ang mabuting balita ng aming Panginoon ay naghirap, namatay doon sa krus. Inilibing at muling nabuhay upang bigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng bawat sasampalataya at tatanggap po sa aming Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa iyong anak na ginamit. Ang aming pong panalangin naway patuloy na gamitin mo po siya para sa paghahayag ng iyong mga salita.
Salamat din po sa lahat ng mga kapatiran na nakibahagi sa online Bible study. At patuloy po na pagpalain mo po ang bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At nawa po ay lubos na ipagkatiwala po namin ang lahat-lahat sa buhay namin sa aming Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Kaya sa mga sandali pong ito ay amin pong ibinabalik ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Brother Anthony at Brother Norman at good evening po sa lahat at God bless po sa ating lahat. God bless po. Good evening po. God bless po. God bless po.